Ngayon, ang aming iniisip, paano natin gagawin dahil lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon yung ating mga kabataan? Mula pa noong Lunes ay nagpatupad na ng suspension sa klase ng mga estudyante sa maraming lugar sa bansa dahil sa sama ng panahon. Dahil dito nakokompromiso ang kanilang mga pag-aaral. Kaya naman ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan mag-isip pa ng iba pang alternatibong paraan para maturuan ang mga estudyante. Masyado na silang lugi kung mapipilitan silang hindi pumasok. So we're finding alternative ways, teaching modes na para sa ating mga bata, sa ating mga estudyante. Sa situation briefing na dinaluhan ng Pangulo sa headquarters ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, tinalakay ang problemang ito na kinakaharap ng mga estudyante. Ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara, may ginagawa na silang paraan para kahit papaano ay hindi mahuli sa pag-aaral ng mga estudyante. What we're doing now, sir, is we're making sure that we give books to the children now. That's the goal, but we're not quite there yet. But so at least they have something that they can do while they're at home, sir. So let's make sure that our part of that will be the making sure that they get the material. Yes, sir. Our teachers, being the heroes that they are, I'm sure they will find clever ways, Yes, sir. ingenious ways to continue somehow to continue to That's have correct. contact That's correct, Mr. with the President. kids. Yes, sir. So Yes, sir. let's ask them, let's ask the teachers what do they need, Yes, sir. so that they can somehow conduct some kind of instruction, even in the midst of all of this. We'll do that, sir. what's We'll do that. happening. Bago nito, binisita ni PBBM ang 2 evacuation center sa San Mateo, Rizal. Pinangunahan niya ang pagbibigay ng relief goods sa mga evacuee. Pinatitiyak ng Pangulo na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan, lalo na ang may kaugnayan sa kalusugan ng ating mga kababayan na nagsilikas sa kanilang mga tahanan dahil sa mga pagbaha. The other thing that I was concerned about nung nakita ko sa evacuation center, napaka-congested, yung sakit. Pagka isa lang dyan ang magkasakit, kakalat na napakabilis niyan. And so we are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local government nurses and doctors. Ang trabaho lang talaga sa national ay tiyakin na meron silang sapat na supply ng mga gamit at saka ng gamot. And that's what we are doing now. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.